Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 921 hanggang Kabanata 930. Kabanata 921. Bahagyang yumuko ang lalaki habang nagsasalita para sumandal ang kamay sa gilid ng mesang kinauupuan ni Selena. Kitang-kita ang branded na relo sa kamay ng lalaki. May maliit na ngiti sa mukha ang lalaki habang ipinapakita ang kanyang branded na relo at nagpatuloy sa pagsasalita, "It's nice meeting such pretty ladies. Gusto ba kayong dalawa na maging kaibigan ko? Magpalitan tayo ng kontak. Basta payag kang maging kaibigan. Babayaran ko ang pagkain mo ngayon." Kumpiyansa na nagsalita si Young Master Quinten at may ngiti sa kanyang mukha. Naniniwala siya na ang karamihan sa mga magagandang babae ay maaaring maakit ng pera. Bukod doon, wala sa kanya ang presyo ng mga pagkain sa restaurant na ito. Sa paghusga sa mga salita ng magandang babae na ito, maaari nilang piliin na umalis dahil hindi nila kayang bayaran ang pagkain sa restaurant na ito. Kung tutuusin, maraming mahihirap ang hindi makabili ng pagkain dito, kaya aalis sila pagkatapos tingnan ang menu. Uupo na sana siya sa tabi nitong mga magagandang babae kung hindi dahil sa lalaking kasama nila sa table nila. Hindi niya alam kung ano ang kanilang relasyon. Anuman, naniniwala siyang isusulat ng mga babaeng ito ang kanyang numero at lihim siyang makikipag-ugnayan sa kanya sa ibang pagkakataon, ipagpalagay na hindi sila mga tanga. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganoong sitwasyon. Hanggat tinanggap nila ang kanyang panliligaw, nangangahulugan ito na may posibilidad na lumabas sila sa susunod na pagyayaw niya sa kanila. Dapat tingin ng lalaki sa dalawang magagandang babae at ang kanyang puso ay tumibok sa pananabik habang papalapit siya sa kanila. Napuno siya ng pananabik habang naaamoy niya ang mahinang halimuyak ni Selena. Ang hindi napagtanto ng lalaki ay sinabi ni Selena ang sinabi niya hindi dahil wala siyang pera, napabulalas lang siya dahil sa pagtataka na medyo mas mataas ang antas ng pagkonsumo kung ihahambing do. On sa Eastfield, ang pamilya Taylor ay umunlad sa loob ng mahabang panahon. At lahat ng kayamanan at pananalapi ng pamilya ay nasa kanya mula sa mga pondo sa pagpapatakbo, pera mula sa kumpanya, at ang malaking halaga na kanilang kinita mula sa piging ng kasal. Paanong hindi niya kayang bumili ng ulam sa restaurant na ito? Gagasto sana siya ng ilang daang libo kung umorder siya ng isang buong mesa ng masasarap na pagkain at alak, wala rin sa kanila ang halagang iyon. Wala man sa picture si Selena, marami rin namang pera si Lana. Hinding-hindi sila malalagay sa isang sitwasyon kung saan hindi nila kayang magbayad, gaano man ito kamahal. Kaya naman, ngumiti lang si Selena nang walang pakialam at nagkomento, "Thank you for your great courtesy, sir. Maaari tayong magbayad ng sarili nating gastusin dito." Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng labi ni Young Master Quinten. Pinagmamasdan siya ng kanyang mga kapatid mula sa kabilang mesa at mapapahiya lang siya kung tatanggihan ang kanyang alok. Sandali siyang natigilan bago siya nagpumilit, "Pretty one, why do you want to put yourself in such a bad situation? Sigurado akong kaya mong bumili ng dalawang bahagyang mas murang pagkaing vegetarian, ngunit tayo bilang mga tao ay dapat magsaya sa ating sarili. Hindi ba maganda kung makakakuha tayo ng isang serving ng seafood, lobster, at red wine dito?" Inayos ng lalaki ang sarili at iminuwestra ang Rolls Royce na nakaparada sa labas, isang affirmation ng kanyang kayamanan kung sakaling mabulag si Selena dito. "Tingnan mo, sa amin ang mga sasakyan sa labas. Ano ang sinasabi nito sa iyo? Nangangahulugan ito na mayroon akong sapat na pera. Maging kaibigan ko, at maaari kang umorder ng kahit anong gusto mo. Mababayaran ko pa ang pagkain kung nagkakahalaga sila ng 1,000,000. Napatulala si Selena. Siya ay makatwiran sa pagtanggi sa lalaki, ngunit ang lalaki ay napakapwersa. Muli siyang ngumiti ng walang pakialam at sinabing, "Young Master, alam namin na mayaman ka, pero hindi kami mahirap. Kaya natin ang pagkain dito.
Nako, hindi nila ini-entertain si Young Master Quinten. Tumayo ang tatlong lalaking iyon at ang isa sa kanila ay hindi napigil ang tumawa. Nagdilim ang mukha ni Young Master Quinten nang marinig ang sinabi ng mga lalaki. Kinausap niya si Selena, "Pretty one, pag-isipan mong mabuti ito. Kung tatanggihan mo ako ngayon, huwag mo akong sisihin sa hindi pagharap sa inyo." Mamaya. Kabanata 922. Ang pananakot sa mga salita ni Young Master Quinten ay kitang-kita habang sumusulyap siya sa labas, may 7 hanggang 8 bodyguard na naninigarilyo sa tabi ng kanyang sasakyan. Young Master Quinten, magkano ang halaga ng iyong mukha? Jack, pinipigilan niyang. Tumawa nang marinig ang sinabi ng lalaki. Ang aking asawa ay nagtrato sa iyo ng mabait at tinanggihan ka ng napaka-euphemistically. Ayaw naming magdulot ng gulo, kaya mas mabuti kung mabilis kang umalis dahil iyon ang pinakamabuti para sa aming lahat. Bukod doon, hindi siya isang gold digger. Masaya siyang nagpakasal sa akin. Naiintindihan mo ba? Jack ay hindi natakot na harapin si Young Master Quinten at pinanatili ang kanyang galante na disposisyon. Habang Jack Nace na panatilihing mababa ang profile sa Swallow City dahil bagong lipat siya, mayroon siyang limitasyon na hindi dapat lampasan, at iyon ay sa kanyang asawang si Selena. Parang sampal sa mukha ng yayain ng lalaki si Selena palabas. At saka, paano kaya mabuli ang asawa ng Supreme Warrior? Paano kayang petuhin siya ng sino man ng ganoon? Kung tutuusin, maraming makapangyarihang tao sa Swallow City. Sino ang nakakaalam kung sino itong Young Master Quinten na nasa harapan nila? Paano kung may asawa na siya? Marami na ang may asawa. Tinuya ni Young Master Quinten kung paano Jack nanindigan siya. Maraming may asawang babae ang sama-sama sa akin sa huli. Maayos ang lahat basta ako, si Caleb Quinten, ay mayaman. Tumingon si Caleb kay Selena at nagkomento, "Pretty lady, stop following this guy. Ang ganda mo talaga, bakit hindi mo ako sundan? Bibigyan kita ng 5 milyon bawat buwan, at kung hindi pa iyon sapat, ang 10 milyon bawat buwan ay magagawa rin." Iyan ay isang magandang sentimos, isip mo. Napalingon siya kay Lana at napailing, "Oh, yes. Kung gusto rin akong sundan ng magandang babae na ito, maaari kitang bayaran ng parehong halaga sa iyong panaginip." Hindi nasiyahan si Lana sa simula, ngunit hindi niya akalain na magiging mas matapang si Caleb sa 1 minuto. Tumayo si Lana at naglakad palayo sa mesa, kinakawag-kawag ang daliri niya bilang panunuya na lumapit sa kanya. "Are you trying to take advantage of me? Pag-uusapan natin ito pagkatapos mong manalo laban sa akin." Nagningning ang mga mata ni Caleb sa sinabi ni Lana. Hindi masama. Ang magandang babaeng ito ay may magagandang katangian, mas gusto kita sa bawat sandali. With that, Caleb balled his fists and rushed towards Lana. Kailangang ibigay ito ni Lana kay Caleb para siyang isang mahusay na manlalaban. Sobrang bilis niya, nakalapit siya sa kanya sa loob lang ng ilang segundo. Mukhang may katuturan na ang Swallow City ay binyansagang City of Martial Arts. Ang mga batang master na ito mula sa mayayamang pamilya ay tila may mga batikang kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi niya kalaban ang lalaking ito. Habang siya ay may talento sa martial arts na katumbas ng isang assistant commander, paano niya matatalo ang diyosa ng digmaan, si Lana? Ikinumpas ni Lana ang kanyang kamao at inihampas ito sa kamao ni Caleb kahit na walang masyadong puwersa sa kanya. Sa kabila nito, napaatras si Caleb bago siya makabangon. Nakatayo siya habang nanginginig ang braso sa sakit. Tinong mag-aakala na isa kang master? Ikinaway ni Young Master Quinten ang kanyang bahagyang manhid na braso at may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Lalo lang lumaki ang interes niya sa kanya. Aalis ka sa halip na istorbohin ang pagkain natin kung matino ka. Malamig na sinulyapan siya ni Lana na may bahagyang pagkainip sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, ang tatlong kasama ni Caleb ay lumapit sa kanya at nakangiting sinabi, "Young Master Quinten, mukhang hindi mo ito maaayos sa iyong sarili. Kailangan mo ba ng tulong namin?" "Oo naman.
Medyo malakas ang babaeng ito, pero walang magiging problema kung magtatambol tayo. Naramdaman niyang Master Quinten na ang babaeng ito na naka-face mask ang mas malakas na grupo sa tatlo. Pagkatapos ng lahat, Jack at walang nagawa si Selena. Sa kabila ng nangyari, maliit lang ang hawak ng babae laban sa kanya, ngunit tiyak na mananalo siya sa pagsama sa kanya ng kanyang mga kasama. Kabanata 923. Matatag sa kanyang desisyon, si Caleb ay nagbigay ng utos at ang quartet ay sumugod kay Lana. Napa-facepalm si Lana nang makita ang apat na lalaking sumusugod sa kanya. Siya ay nagpakita lamang ng isang maliit na bahagi ng kanyang lakas dahil hindi niya nais na gumawa ng isang eksena, ang gusto lang niya ay turuan siya ng leksyon na magpapaaman sa kanyang pagkatalo at umalis. Hindi niya inaasahan na magiging mas kumpiyansa ang mga ito sa kanilang sarili at sabay silang inatake. Hindi na inilaan ni Lana ang kanyang lakas. Pumagsak ang apat na lalaki sa sahig habang walang humpay na sinipa sila ni Lana, at pumulwak ang dugo sa kanilang mga bibig. Habang namumutla ang kanilang mga mukha. Young Master. Nagmamadaling sumugod ang ilan sa mga bodyguard na naghihintay sa labas nang makita ang eksena. Damn, ang lakas talaga ng babaeng ito. Parang wala tayong magagawa laban sa kanya. Tumayo si Young Master Quinten at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Young Master, huwag kang mag-alala. Papatayin namin siya para sa iyo. Ang isa sa mga bodyguard na may Herculean build ay nanlilisik ang mga dagger kay Lana. Halatang halata na ang mga bodyguard na ito ay mas malakas kaysa sa mga walang kwentang mayayamang ikalawang henerasyon. Mukhang maganda ang relasyon ng tatlo pang Young Masters kay Young Master Quinten, ngunit hindi sila nagmula sa isang malakas na pamilya na tulad niya, kaya natural na mas gumagalang sila sa kanya. Ay, mahal. Mukhang hindi kayo aalis nang hindi tinuturuan ng leksyon. Napabuntong hininga sila na at tumakbo papunta sa mga lalaki. Natigilan ng waitress sa nangyari at walang magawang tumayo sa gilid. Ang ganoong uri ng kaguluhan ay nangyari sa lahat ng oras sa Swallow City. Samantala, Jack walang pakialam na utos, magandang babae, bigyan mo kami ng 3 yulang isa para sa bawat isa sa amin at 3 bote ng alak na ito. Gusto rin naming magkaroon nito. Noon lang nawala ng ulirat ang waitress at nagsulat Jack Tosni. Sige. Sa pagdating ng oras Jack natapos mag-order ng mga pinggan. Matamlay na naglakad sila na pabalik sa kanyang upuan matapos bigyan ng matinding pambubugbog ang mga bodyguard at ang apat na mayamang pangalawang henerasyon. Bata, hintayin mo kami dito. Huwag kang maglakas loob na umalis. Nagbanta si Young Master Quinten bago umalis kasama ang kanyang mga tao. Tinanong nila ito. Jack tumingin sa labas at ngumiti ng walang pakialam nang makita kung paano tumakbo ang mga iyon. Bagay ka talaga. Paano ka uupo dito at hayaan si Lana sa lahat ng laban? Inilibot ni Selena ang kanyang mga mata, Jack. Si Lana ay ang diyosa ng digmaan, ngayon pa. Ang Jack walang ginawa. Hindi kaya ang galit si Lana gaya ng ginawa niya sa lahat ng away. Ayos lang. Kung tutuusin, medyo malaya ako. Nakangiting sabi ni Lana. Kabanata 924. Iyang Master Quinten ba ito ay mula sa isang malakas na pamilya? Bahagyang nag-alala si Selena nang marinig ang mungkahi ng waitress. Pagkatapos ng lahat, lumipat sila sa Swallow City. Imposibleng masyadong mabilis nilang mapuko ang isang makapangyarihang pamilya, hindi ba? Pinagmasdan ng waitress ang kanyang paligid bago siya mahinang nagpaliwanag. Paano ko sasabihin ito? Dati silang maliit na pamilya noon at medyo mababa ang impluensyang puwersa. Gayunpaman, sila ay itinuturing na isang malakas na kapangyarihan sa paligid ng lugar na ito. Uminto ang waitress bago nagpatuloy. Gayunpaman, mula nang bumalik ang pangalawang tiyuhin ni Young Master Quinten mula sa larangan ng digmaan, mabilis na bumuti ang kalagayan ng pamilya Quinten. At sila ngayon ay itinuturing na isang pangatlong klaseng aristokratikong pamilya. Mabilis na umunlad ang pamilya Quinten dahil ang kanyang pangalawang tiyuhin ay walang iba kundi isang hari ng digmaan. Isang hari ng digmaan. Jack, hindi.
Siya natakot nang marinig niya ito. Sa halip, nakaramdam siya ng galit sa kanya. Bilang isang marangal na hari ng digmaan, paano niya papayagan ang kanyang pamangkin na kumilos ng napakasama sa publiko? Kung naging Jack sa halip, hindi siya titigil sa pagtanggilang na tulungan si Young Master Quentin. Bibigyan niya siya ng beatdown. Kaya sinasabi mo na ang hari ng digmaan na ito ay hindi alam ang tama sa mali at alam lamang niya kung paano protektahan ang Young Master Quentin na ito. Sure enough, ganoon din ang pagkadismaya ni Lana nang marinig niya ang paliwanag ng waitress at nagtanong siya na may malamig na ekspresyon sa mukha. Oo, at dahil malakas ang suporta ng Young Master, ginamit niya iyon para ipakita at ibuli ang mga tao sa lugar na ito. Nang matapos magsalita ang waitress, she asserted, "Bakit hindi pa kayo umaalis? Huli na kung hindi ka aalis ngayon." Umiti si Lana at sinabi sa waitress, "Haha. Thank you for that, pero wala kaming planong umalis. Nandito kami para sa pagkain, para hilingin mo sa kusina na magsimulang magluto." Ano? Hindi nakaimik ang waiter dahil hindi niya inaasahan na mananatili sila kahit na magiliw niyang iminungkahi na umalis sila para sa kanilang kapakanan. Ang tatlong ito ba ay hindi natatakot kay Young Master Quentin? Binigyan niya ng malalim na tingin ang tatlo bago siya umalis. Kung ang marangal na hari ng digmaan na ito ay talagang walang ginagawang disiplina sa kanyang pamangkin, matutulungan natin siya ngayon. Nagkomento Jack, may malamig ng ngiti sa labi pagkaalis ng waitress. Nag-aalalang mahinang sabi ni Selena Jack, "Lalaki ba ang usaping ito? Kararating lang namin dito at hindi pa namin naiisip ang sitwasyon. Walang dapat ikatakot. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng waitress kanina? Ang pamilyang Quentin na ito ay maaaring ituring bilang isang pangatlong klaseng maharlikang pamilya at nangangahulugan iyon na hindi sila formal na pangatlong klaseng maharlikang pamilya sa Swallow City. Napakaraming ganoong puwersa sa lungsod na ito at hindi mahalaga kung sila ay masira, lalo pa ang pagbibigay sa kanila ng leksyon." Jack may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagamat maraming puwersa at malalakas na tao sa lungsod, hindi marami sa kanila ang natakot sa kanya. Ang tanging ikinabahala niya ay ang sinabi ni Fernando. Isa raw itong bitag, at kahit si Fernando ay hindi nila kalaban. Posible kayang may pamilyang anino tulad ng pamilyang puti o isang supermaster mula sa Gin City ang kumilos. Pagkatapos ng lahat, Jack alam ang lawak ng kakayahan ni Fernando sa pakikipaglaban. Kung hindi manalo si Fernando laban sa gayong tao, nangangahulugan ito na ang kalaban ay napakalakas o maraming makapangyarihang amo ang kumukubkob sa kanya. Jack umaasa na ito na ang huli dahil walang dapat ikatakot. Medyo nakakabahala kung ito ang dating. Nawala sa kanyang pag-iisip, hindi niya namalaya na puno na pala ng masasarap na pagkain ang mesa. "Kain tayo. Mabango talaga." Ang sinabi ni Young Master Quentin tungkol sa masarap na pagkain dito ay natuwa ako rito. Umiti si Selena at nagsimulang kumain. Kabanata 925. Jack pagkatapos ay sumali sa pagkain, at habang ang mga pagkain ay nasa pressure side, ito ay tunay na masarap. Habang kumakain sila ay naginuman din sila. Lumipas ang 10 minuto. Hoy, hindi bumalik ang Young Master Quentin na iyon para mag-higanti. Parang todo tahol siya pero walang kagat-kagat noong pinagbantaan niya kami kanina at hindi na siya babalik. Umiti sila na at itinaas ang baso ng red wine. Jack at hipag, tagay. Umiti si Selena at sinabi kay Lana, "Sure." Gayunpaman, mas mabuting huwag na lang uminom ng marami sa hapon para hindi tayo malasing. Huwag kang mag-alala. Parehong ako at Jack ay maaaring mapigil ang ating alkohol ng maayos, kaya ang isang bote ng alak ay hindi makakaapekto sa amin. Inubos nila na ang kanyang red wine ng isang beses, hindi mawala ang ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Selena. Gayunpaman, dapat mong isipin ang iyong alak, Sister Selena, at huwag maglasing. Maaaring hindi ko kayang hawakan ng kasing lakas ng inyong dalawa, ngunit ang isa o dalawang baso ay hindi makakaapekto sa akin. Umiti si Selena.
Kung tutusin, kailangan kong uminom noong nagsimula akong magtrabaho para sa pamilyang Taylor at dumaan ako sa ilang pagsasanay. Talaga. Kung ganoon, kumuha tayo ng isa pang bote mamaya. This is the first time I'm drinking with you both. Nagkibit balikat si Lana. Sa totoo lang, medyo naiingit siya kay Selena. Kay Lana, Jack ay maladyos. Siya ang kanyang idolo, napakalakas at gwapo. Kung hindi niya alam iyon, Jack ay may asawa at napakatapat sa kanyang asawa, gugustuhin niya maging babae siya. Gayunpaman, alam iyon nila ni Jack ang tingin. Sa kanya ay isang batang alagad lamang. Oo naman. Kunin mo kami ng 3 pang bote ng alak, pakiusap. Umiti si Selena at umorder kasama ang waitress na nag-aalaga sa kanila. Hindi ka pani-pani walang naantig si Selena na ang diyosa ng digmaan na sila na ay handang nasa tabi nila at protektahan sila bilang kanilang bodyguard. Masaya si Selena gaya ni Lana kahit na nalasing. Talagang bumalik siya kasama ang isang gang ng mga tao. Tumingin si Lana sa labas at tumayo. Jack, sister-in-law, ipagpatuloy mo ang iyong pagkain. Hayaan mo akong lumabas at turuan sila ng leksyon. Huwag kang mag-alala, babalik ako sa ilang sandali. Nag-walkout si Lana pagkatapos niyang magsalita. Ang young master ay nagdala ng napakaraming tao, mga 50 hanggang 60 bodyguards. Marami sa kanila ang mukhang talagang malalakas na master. Mukhang mas maganda ang kanilang katayuan kaysa sa naunang 7 hanggang 8 bodyguard. Siya na. Isang ngiti ang sumilay sa bugbog na mukha niyang Master Quinten nang makita niya si Lana na naglalakad palabas. Hindi masama. Matapang ka talaga. Natakot ako na tumakas na kayo. Tinong nakakaalam na dito ka pa kakain? Paano tayo aalis kung nasa kalagitnaan na tayo ng pagkain? Tumawa si Lana at sumagot. Nasaan ang pangalawang tito mo? Nandito na ba siya? Kung siya nga, yayain mo siyang lumabas para maturuan ko siya ng leksyon. Kabanata 926. Ang aking pangalawang tiyuhin. Natigilan siyang Master Quinten sa tanong ni Lana, natigilan sandali bago sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Well. Ang babaeng ito ay gumawa ng masusing background check sa akin. Alam mo ba ang tungkol sa pangalawang tiyuhin ko? Huminto siyang Master Quinten bago nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi naman namin kakailanganin ang pangalawang tiyuhin ko para kunin kayo. Tama na ang mga bodyguard ng pamilya Quinten. Lumapit ang isa sa mga bodyguard ng pamilya Quinten habang tumatawa. Young lady, dahil alam mo ang tungkol sa pangalawang tiyuhin niyang Master Quinten. Dapat alam mo kung sino siya. Isa siyang 3-star King of War. Pinakamabuting isuko mo ang lahat ng pagtutol upang hindi na tayo gumamit ng mas matinding pamamaraan. Magiging maayos ang lahat basta't buong puso kang humingi ng tawad sa ating young master at umalis kasama siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagsalita si young Master Quinten pagkatapos magsalita ng isa sa mga gwardya. Hindi yun gagana. May isa pang magandang babae sa loob ng restaurant at pareho silang cream of the crop. Kung aalis tayo, dapat silang dalawa ang sumama sa akin. Hindi ka gwapo, ngunit mayroon kang mataas na pag-asa at hinihiling. Hindi nakagat nila na ang isang nakaka-condescending ngiti matapos marinig ang matapang na pahayag niyang Master Quinten. Mukhang ayaw mong umalis kasama ang ating young master, binibini. Payagan itong assistant commander na subukan kung gaano ka ka-Jose. Walang pagdadalawang isip na sinugod ng bodyguard si Lana. Ang bilis ng bodyguard ay maihahambing sa isang major. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay itinuturing na mahusay sa Swallow City na puno ng maraming malalakas na mandirigma. Diyon mismo ang nagpasigla sa kanyang kumpiyansa. Habang tumatakbo siya palapit kay Lana, ibinaluktot ng assistant commander ang kanyang mga daliri na parang mga kuko, tinutukan ang mukha ni Lana sa pagtatangkang tanggalin ang kanyang maskara. Malamig na ngumiti ang bodyguard. Hindi magkakaroon si Lana ng ganoong impeccable reflex para makaiwas sa kanyang bilis at biglaang pag-atake.
Ibaba na sana niya ang maskara ni Lana sa oras na makapag-react ito, ngunit nakita na nilang lahat kung ano ang hitsura nito sa ilalim ng maskara. Oh, so nag-iinarte ka mag-isa. Isang cocky smirk si Lana habang mabilis na kumilos. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki sa kanyang palad nang halos hawakan ng kamay nito ang kanyang face mask. Tinalo ng palad ni Lana ang kamay ng lalaki na parang bakal. Gumamit siya ng lakas sa pagkakahawak niya na nagpaluhod sa bodyguard sa sakit. Paano ito posible? Nagulat ang bodyguard sa kapangyarihan ni Lana na naging dahilan kung bakit siya isang makapangyarihang individual medyo walang magawa. Dahil sa gulat pa rin ng lalaki, ibinaba ni Lana ang kanyang binti at sinipa siya sa kanyang dibdib, ang puwersang nagpapadala sa kanya ng zipper sa hangin. Sa isang naririnig na kalabog, nahulog ang bodyguard ng ilang metro ang layo at bumagsak sa sahig sa isang awkward na posisyon habang lumilipad ang alikabok. Paano ito posible? Paano matatalo ang assistant commander ng ganoon lang? Ang ilan sa mga bodyguard ng pamilya Quinten ay natarante sa nakita, hindi napigilan ang kanilang pagkabigla. Ang galing talaga ng babaeng ito. Tiniis ng assistant commander ang kanyang sakit at muling bumangon. Nagalinlangan siyang sumugod muli at sa halip, lumakad at sinulyapan ng isang matanda na nakatayo sa isang tabi. Kabanata 927. Ang matanda ay may mas malaki at mas mahusay na mga kakayahan sa pakikipaglaban kaysa sa assistant commander at naging head commander ng mga bodyguard ng pamilya Quinten. Sabay-sabay na pag-atake. Ang punong commander ay hindi magsasamantala kapag alam niya kung gaano kalakas si Lana. Binigyan niya ng hudyat ang iba pang mga gwardya na sama-samang umatake. Iyan ang magliligtas sa akin sa gulo kung sama-sama kayong umatake. Natawa si Lana nang makita ang mga lalaking sumusugod sa kanya at walang pakialam niyang sinalubong sila sa kalagitnaan. Nakarinig ng nakakatakot at nakakadugo ng mga ingay habang ang ilan sa mga bodyguard ng pamilya Quinten ay lumipad pabalik at lahat sila ay nasa lupa ilang sandali lang. Tanging si Young Master Quinten at ang tatlong mayamang Young Masters na nakasalo sa mesa at nakipag-inuman sa kanya noon na tulala ang nakatayo doon. Maraming dumaraan ang nakatingin kay Lana ng may paghanga at paggalang. Paano ito posible? Paano? Paano siya magiging napakalakas? Ang Swallow City ay kilala rin bilang City of Martial Arts. Karamihan sa mga tao sa lungsod ay nagtataguyod ng kapangyarihan at lubos na sumasamba sa mga Panginoon. Ang mga tao mula sa pamilya Quinten ay palaging nang-aapi at inaapi ang mga tao sa paligid ng lugar na ito, at si Young Master Quinten ay walang iba kundi ang ganid. Gayunpaman, walang inaasahan na makakakita sa kanya na mag-aral sa mismong araw na iyon. Napatingin sila na sa grupo ng 4 na may bahagyang ngiti at walang pakialam na sinabi, "Kayong 4, oras na para matuto kayo." Sa sobrang takot, si Young Master Quinten ay agad na nagmakaawa. Huwag. Pretty lady, we're only weaklings. Paano kung mapatay mo kami? Ako ang Young Master ng pamilya Quinten at alam mo rin na ang pangalawang tiyuhin ko ay napakalakas. Sa sandaling pinag-isipan niya ang kanyang mga iniisip, sinabi ni Lana, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na wala akong pakialam sa iyong pangalawang tiyuhin? Binibigyan kita ng 2 pagpipilian ngayon. Isa, matatanggap mo ang iyong parusa mula sa akin. 2, lumuhad ka rito hanggang sa matapos akong kumain, at pagkatapos ay umalis ka na." Hindi ba masyadong mayabang ang babaeng ito? How dare she look down sa isang King of War? Pulyo ng isa sa mga bodyguard sa kanyang kasama. Naisip ito ng isa pang bodyguard at idinagdag, "Tama. Sino ang babaeng ito? Bakit hindi namin siya nakita kanina? Mukhang hindi siya taga-ikot sa lugar na ito. Kung siya ay mas mahusay kaysa sa 3-star na hari ng digmaan, tiyak na maririnig namin ang tungkol sa kanya sa isang punto." Paano? Paano ko magagawa iyon? Ako si Young Master Quinten, sabi ni Caleb na nakangiwi. Iyang-hiya siya kung makita siya ng iba na nakaluhod sa labas ng restaurant sa ilalim ng maliwanag na araw. Lumapit si Lana sa grupo ng 4 at hinihimas ang kanyang mga buko, nakangiting nagkomento.
You leave me with no choice then. Makakakilos lang ako since ayaw niyong lumuhad dito. Minsan hindi ako sinusunod ng mga kamao ko at masakit pa rin ang mga suntok at sipa ko kahit hindi ko sinusubukang pumatay. Baka hindi ko sinasadyang mapatay ang isang tao kapag nawalan ako ng kontrol sa mga suntok ko. Nagtinginan ng tatlo pang mayamang young masters at lumuhad habang hindi pinapansin si young master Quinten. Lumuhad tayo. Sabi pa nga ng isa sa kanila, "Pretty lady, please go enjoy your meal." Nagdilim ang mukha ni Caleb ng ilang saglit na kumikibot ang kanyang mga labi. "Ako ang young master ng pamilya Quinten," ang sabi niya. "Sigurado ka ba dito?" Kabanata 928. "May lakas ka pa rin ng loob na banta ako ngayon." Tumawa sila na at nagtanong. "Nga pala, ilang bituin mayroon ang iyong pangalawang tiyuhin, ang hari ng digmaan?" Napahiya si Caleb. Ang babaeng ito ay walang ideya kung gaano nakakatakot ang kanyang pangalawang tiyuhin, ngunit naglakas loob siyang pilitin itong lumuhad. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa gilid at mayabang na nanunuya. Ang aking pangalawang tiyuhin ay hindi isa o kahit 2 star na hari ng digmaan, siya ay isang 3 star na hari ng digmaan. 3 bituin. Nakukuha mo na ba ngayon? Natatakot ka pa ba? Bitawan mo kami kung oo. Kung hindi, lahat kayo ay haharap sa galit ng aking tiyuhin ngayon. 3 stars. Ay nako, takot na takot ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Ang ekspresyon ni Lana ay sadyang nagbago sa isang purong takot bago ito nawala sa isang mas neutral na ekspresyon. Lumuhad. Siya snap. Sasaktan kita kapag hindi mo ginawa. Takalang sumagi sa isip ni Caleb na kinukutsa siya nito. How dare you landi sa akin? Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumuhad sa ilalim ng matinding at matalim na titig ni Lana habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "Sige, papasok na ako para kumain. Pwede na kayong umalis pagkatapos kong kumain at pagkatapos kong umalis." Pumalakpak si Lana at pumasok sa restaurant. Sino ang babaeng ito? Ang lakas ng loob niyang ipahiya tayo ng ganito. Ungol ng isa sa mga mayamang young master nang iniwan sila ni Lana. "Pahiya tayo. Ikaw ang unang lumuhad." Medyo hindi nasisiyahan si Caleb dahil doon. Ang tatlong ito ay walang lakas ng loob at mabilis silang sumuko, lumuhad kaagad. Tinubukan niya man lang lumaban. "Ano ang maaari nating gawin, young master Quinten?" Ang babaeng iyon ay walang takot at naniniwala ako na hindi siya kailanman nawala. Napakalakas ng loob niyang pagbabante sa amin. "Paano kung patayin niya tayo kung hindi tayo lumuhad?" Ungol ng isa sa mga young master na may mapait na ngiti sa labi. "May punto siya, young master Quinten," sabi ng isa pa. "Ang aming pagkamatay ay magiging walang kabuluhan." The third guy then added, "Tama. Ang lungsod na ito ay isang magulong lungsod na may napakaraming mga master, at wala silang pakialam at wala silang pakialam kung anong uri ng suporta ang mayroon ka. Wala silang pakialam sa buhay nila, at maraming desperado ang papatay sa iyo bago ipaliwanag kung bakit." Walang masabi dyan si Caleb, sila ay nagsasabi ng totoo pagkatapos ng lahat. Para saan pa kayo nakahiga sa lupa? Itigil ang pagpapanggap. Hindi ako naniniwala na kayo ay namamatay sa mga pambubugbog na iyon. Tahol ni young master Quinten habang nakatitig sa kanyang mga bodyguard sa lupa. "Young master, ano pa bang magagawa natin bukod sa paghiga dito?" Isa pa, ang babaeng iyon ang naging maganda sa amin. Bagamat buhay pa tayo, malala na talaga ang mga sugat natin. Angal ng isa sa mga guard. "Halika dito at lumuhad ka rin sa tabi natin. Kung hindi, ano ang kahihiyan natin kapag napakaraming tao ang dumaan at nakita tayo?" Napaisip si Caleb at nagpatuloy sa pagsasabing, "Bukod dyan, pwede niyo akong takpan habang tinatawag ko ang pangalawang tiyuhin ko." "FC, hindi ako naniniwala na hindi tayo makakabawi sa mga taong iyon ngayon." Ang mayamang young master sa tabi ni Caleb ay nag-isip tungkol dito at agad na pinaalalahanan siya, "Young master Quinten.
Sigurado ka bang gusto mong tawagan ang iyong pangalawang tiyuhin? Kailangan mong malaman na tiyak na darating siya at parurusahan sila sa iyong posisyon. Sa isang tawag lang. Kung tutuusin, mabait naman siya sa'yo. Pagkatapos, nagbago ang paninindigan ng young master habang idinagdag. Gayunpaman, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Hindi mo makukuha ang dalawang babaeng iyon. Maaaring tulungan ka ng iyong tiyuhin, ngunit ayaw niya kapag sinusubukan ng mga tao na makipagkamay sa mga babaeng sibilyan. Kabanata 929. Pumunat ang noo ni Caleb sa payo ng isa pang young master. Pinag-isipan muna niya ito bago siya nagdesisyon. Wala akong pakialam. Tuturuan natin sila ng leksyon. Ihilingin ko sa aking pangalawang tiyuhin na saktan ang babaeng iyon. Hanggat siya ay malubhang nasugatan, ang natitirang dalawa ay hindi magiging banta. Magiging madali para sa akin na sundin ang tatlong ito mamaya at bugbugin sila sa aking sarili pagkatapos mawala ang aking pangalawang tiyuhin. Tumanggo ang lahat sa sinabi ni Caleb. Samantala, bakit sila nakaluhod sa lupa? Habang lumilipad ang kanyang mga mata, Jack napansin ang mga bodyguard na nakaluhod sa labas ng restaurant. Lumipad ang mga mata ni Lana sa parehong direksyon habang siya ay mahinahong ngumiti. Haha! Malamang na hindi nasisiyahan ang lalaking iyon at tinatawag ang kanyang pangalawang tiyuhin. Ang kanyang pangalawang tiyuhin ay isang 3-star King of War. Tiyak na tuturuan ko siya ng isa o dalawang bagay. Hayaan mo siya kung mabuti siyang tao at pamangkin niya lang ang umaarte. Kung tutuusin, siya ay isang taong nakipaglaban para sa bansa. Pinayuhan Jack pagkatapos niyang tasahin ang sitwasyon. Gayunpaman, kung susubukan niyang protektahan ang kanyang pamangkin at kumikilos ng agresibo, kunin ang isa sa kanyang mga daliri. Sige. Tumanggo si Lana at kinain ang kanyang steak sa maluwag na paraan. Natigilan si Selena sa kanilang pag-uusap. Bakit parang Jack ay nag-uutos sa Goddess of War, Lana? Bakit parang pinakinggan ni Lana ang lahat, Jack, sinabi? Dahil Bajak exclusive bang doktor ang Great Nine Gods of War? Hindi maaaring iyon. Hindi ba dapat ang mga doktor na gumagalang sa mga Diyos ng digmaan? Honey, kumain ka na. Kumain ka pa. Jack ngumiti at naglagay panigpagkain sa plato ni Selena. Maya-maya, busog na ang grupo ng tatlo pagkatapos nilang kumain. Bakit wala pa siya? Bahagyang naiinip sila na habang muling sumulyap sa labas. Bale kung hindi siya lumapit. Hayaan mo akong magbayad ng bill. Jack tumayo siya at naglakad para bayaran ang bill. Young Master Quentin, bakit wala pa ang pangalawang tiyuhin mo? Tingnan mo, nagbabayad ang lalaking iyon. Dear me, tapos na sila sa kanilang pagkain at aalis na sila. Pagpapalam ng isa sa mga bodyguard habang nakatingin sa loob ng restaurant. Hindi pwede. FC, tapos na sila. Napakunot noo si Caleb sa nakita. Hindi pa dumarating ang kanyang pangalawang tiyuhin kung kailan Jacket aalis na ang kanyang kumpanya pagkatapos nilang kumain. Ang paghahanap sa kanila ay magiging sobrang abala. Pagkatapos ng lahat, ang Swallow City isang malaking lungsod noon ay naging mahirap para sa mga tao na mahanap ang isa't isa. Nandito na siya. Nandito siya. Sa sandaling ito, may nakitang sasakyan at nakaparada sa hindi kalayuan. Bumaba mula sa kotse ang isang lalaking nasa edad 40. May kasama siyang dalawa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at silang tatlo ay medyo namumula ang mukha dahil sa alak na kanilang nainom bago pumunta sa restaurant. Tinong babae ang nangbuli sa pamangkin ko. Naptang lalaki sa kanyang 40 sa kanyang pagdating. Kabanata 930. Para sa akin parang buo na siya sa sarili niya. Napangisi si Lana nang mahuli niya ang sinabi ng lalaki, at sa kanya ito binanggit Jacket Selena. Ang taong ito ay nawawala ng isang daliri pagkatapos nito. Tiyuhin. Ang aking pinakamamahal na tiyuhin. Andito ka na rin sa wakas. Tumayo si Young Master Quentin mula sa lupa habang namamanhid ang magkabilang paa niya sa pagkakaluhod. Muntik na akong mamatay sa ilalim ng araw, at talagang hindi makakatulong na mapahiya tayo, lumuluhod sa publiko.
Tama, King of War Hunter Moore. Ang mga taong ito ay talagang kasuklam-suklam. Hindi lang nila kami sinaktan, kundi pinilit pa nila kaming lumuhad sa ilalim ng araw. Tumulong ang isa sa mga young master na ipaliwanag ang sitwasyon. Tama, King of War Hunter na si Moore. Matapang pang sinabi ng babae na hindi siya natatakot sa iyo kahit na dumating ka. Sabi ng isa pang young master habang tumatayo at hinihimas ang mga tuhod. Tito, yung babaeng nakamaskara. Siya ay lubos na kasuklam-suklam. Naging mabait naman ako para i-treat sila sa isang pagkain, pero tinanggihan nila ako at sinabing pinagtatawanan ko sila dahil sa pagiging mahirap. Nagsimula kaming mag-away dahil wala silang respeto sa pamilya Quinten. Agad na tinuro ni Caleb ang tatlong naglalakad at nagdagdag ng mga detalye sa kwento. Sige, naiintindihan ko na. Tumango si Hunter at naglakad ng ilang hakbang pasulong. Medyo matapang kayo, bibigyan ko kayo niyan. Alam mo ba kung sino ito? This is the Quinten family's young master and my nephew, yet you guys not only hit him but even made him kneel to you. Minamaliit mo ba ako, Hunter Moore? Ang mukhang mayabang na Hunter ay inilagay ang kanyang dalawang kamay sa likod ng kanyang likuran na tila nagpapakumbaba. Ang mga taong ito ay nagpapakamatay dahil sa pagmamaliit kay King of War Moore. Ang dalawang lalaking kasama ni Hunter ay tila may hawak din ng mahahalagang posisyon. Nakangiti sila habang nakatingin jacket ang kanyang kumpanya. Sok, Sok. Hindi ka man lang magtatanong tungkol sa sitwasyon bago mo kami simulan, ha? Lumapit sila na at diretsyong sinabi. Hindi nakakagulat na si Young Master Quinten ay naglakas loob na kumilos ng mayabang sa lugar na ito mayroon siyang ganitong uri. Nang tiyuhin, kaya naman. Laging sinasabi ng mga nasasakupan na tiyak na susundin ng mga nasasakupan ang masamang halimbawa ng mga pinuno. Dave ka talaga. Paanong hindi malalaman ni King of Warmore kung anong uri ng mga tao si Young Master Quinten? Lumapit ang isang lalaki at itinaas ang mga kamay kay Lana. Ako ay isang one-star King of War, at gusto ko talagang tanungin ang babaeng ito para sa paglilinaw. Kahit na magkamali ang pamangkin ko, hindi mo dapat siya pinaluhod dito. Si Hunter ay ang suot ng madilim na ekspresyo, tila hindi naniniwala na siya ay nagkakamali. Sige. Kung ganoon nga, mareresolba lang natin ito ng away. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Lana sa pakikipag-usap sa mga lalaking iyon, kaya kumaway siya sa one-star King of War. Kung gayon hindi ako magpipigil. Ang one-star King of War ay humakbang pasulong at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Bagaman hindi nakikita ang hindi nakikitang aura na ito, nagbigay ito sa mga tao ng matinding damdamin ng pang-aapi. Mabilis na nag-zip sila na patungo sa kanyang kalaban kaya nasa harap niya ito sa loob lamang ng ilang segundo. Ibinaba niya ang kanyang paa at sinipa. Ang bilis mo talaga. Sanay sa sarili niyang mga karapatan, itinaas ng one-star King of War ang kanyang paa na nabangga kay Lana. Ano? Noong una ay hindi niya inaasahan si Lana, ngunit halatang nagulat siya noon nang maramdaman niya kung gaano ito kalakas. Mas malakas pa sa kanya. Kailan, kahit saan, at maglaro. Sa isang naririnig na ingay, ang isang star na King of War ay lumipad pabalik ng ilang metro. Habang umiikot siya sa hangin, nakabangon muli pagkaraan ng ilang sandali. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.